Ayos naman. Nakakapagod lang sa trabaho tsaka napaka-traffic ngayon. May mga ginagawang kalsada eh. Ewan ko ba kailan matatapos ang kakagawa nila ng daan. Bakas na bakas ang pagkainis sa boses mo, ha? Oo, dahan-dahan. Ayan na mga anak mo. Kanina ka pa niyan hinihintay. Daddy! Daddy! Look at my drawing, oh! Ako muna, kuya. Sabi ko sa'yo, ako muna magpapakita ng drawing kay Daddy. First come, first serve dapat. Ang daya mo talaga, kuya. Ako ang bunso. Dapat ako ang pinagbibigyan mo palagi. Oo, nag-aaway ba kayo? Hindi po. Okay, bibilang ako ng 3. Sabay niyong abot ang drawing niyo. Sige po, Daddy. Okay, 3, 2, 1. Akala ko ba 1, 2, 3, Daddy? Baliktad yan eh. Sorry, bunso. O sige, ulitin ko. No, Daddy. Nakakount ka na. Ito po sa akin, oh. Ito po kay Celine. Akin na nga. Wow, ako ba to? Bakit ang laki ng braso? Kasi, Daddy, ikaw ang superhero namin ni Kuya. Ay, wow naman. Ang sweet talaga ng mga anak ko. Payakap nga. Boss, good afternoon. Alfred, approved na ang proposal mo. Kasabay nun ay ang paglabas ng balita tungkol sa promotion mo to head the marketing division. Pinabati kita. Congratulations. Thank you po, boss, sa tiwala. You did all the work. You deserved it. It's nearing 5 p.m. Go home and have a double celebration with your family. Thank you po, boss. Ay, nagbunga rin ng mga pagpupuyat ko at pagsusumikap. Ite-text ko muna ang asawa ko para magkita kami ng mga bata sa mall ngayon. Mag-celebrate kami. Ay, tatawagan ko na lang din para sigurado. Teka, bakit ang liring lang tapos walang sumasagot? Wala pa rin sumasagot. Ang sakit ng ulo ko. Sakit talaga. Wala pa naman akong gamot dito. Dadaan muna ako ng klinik bago umalis ng opisina. Han, bakit parang ang putla mo? Okay ka lang? Okay lang ako. Medyo masakit lang ang ulo ko. Oh, ito na ang mga token ng mga bata. Daddy, gusto mo mag-ride sa horse? Sige anak, si kuya kasama mo and si mama. Papanoorin ko na lang kayo. Pipicture ko kayo sa phone ko, okay? Sige po, Daddy. Celine, dali, punta tayo doon. Oh, sandali lang. Magtatakbo. Hintayin niyo ako. Han, okay ka lang ba talaga dyan? Samahan ko lang sila, ha? Oo naman. Maya-maya, mawawala rin tong sakit ng ulo ko. Pupuntahan ko kayo. Celine, Robert! Hintayin niyo si Mama! Ang saya panoorin at pagmasdan ng asawa at mga anak ko. Nakakawala ng pagod. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Mahal na mahal ko sila. Oo, dahan-dahan sa pagkain. Wala namang ibang kakain yan. Ang dami kong gutom, Daddy. Ang sarap talaga ng balat ng Chicken Joy. Oh, sa'yo na rin tong balat ng chicken ko. Yay! Thank you po, Mommy. O kuya, bigay mo na rin sa akin ng balat ng chicken mo. Wala na, ubus na. Kailangan ko na lahat eh. Daddy, pwede po sa akin din ang balat ng chicken mo. Nasa na yung kay mama mo ah. Kay kuya na lang tong sa akin, okay? Para patas. Daddy, hindi po yan patatas. Chicken yan. French fries po ang patatas. Ang ibig sabihin ng patatas ay fair. Ay, ako po ang bunso. Dapat aalagaan ako ng everyone. Ano kuya, sa akin na lang ha? Ay, sige na nga. Kapag hindi naman ako pumayag, mangungulit ka pa rin eh. Daddy, okay na po ako. Kay sila na yung balat ng chicken mo. Okay, anak. Ann, order ka pa ng chicken. Gusto ko rin kasi ng balat. Naku, ikaw talaga. Gusto mo pala. Pero ibinigay mo pa rin. Napaka-selfless mo talagang ama. Sandali lang, bibili ako. Ann, bakit ganito? Parang ang labo ng paningin ko kapag tumitingin ako sa bandang kaliwa. Hindi dapat mahalata ng mga bata pero bigla akong nahilo at sumasakit naman ang ulo ko. Finally, tulog na rin ang mga bata. Ang tagal bago nakatulog kahit napagod sa carnival. Dami mo kasing biniling laruan. Di tuloy nila alam kung matutulog ba sila o maglalaro muna. Han?
Tulog ka na? Nakapikit lang ako. Halika na dito sa tabi ko. Saya ng araw na to. Sobrang saya na minsan naiisip ko kung deserve ko ba maging ganito kasaya. Nakakatakot din na biglang mawala ito isang araw eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kami mawawala sa'yo at syempre, deserve mong maging masaya dahil napakasipag mo at mahal na mahal mo kami. Kaya mahal ka rin namin. Napaisip lang kasi ako. Napagod ka ba kanina? Oo, pero masayang pagod. Han, kamusta ka pala? Masakit pang ulo mo? Medyo masakit pa pero mawawala rin to. Nakainom na ako ng gamot kanina. Baka sa mata ko to kaya sumasakit ang ulo ko eh. Sa mata? Bakit? Lumalabo ba? 29 ka pa lang, Han. Hindi pa matanda para lumabo ang mata. Hindi lang naman katandaan ang dahilan ng paglabo ng paningin, Raquel. Bakit? Paanong sa mata? Blurred? Yun nga ang nakapagtataka eh. Kapag pakaliwa lang na tingin, lumalabo ang paningin ko. Kapag titingin naman ako sa harap o pakanan, ayos naman ang lahat. Pero kapag titingin ako ng pakaliwa nang hindi iniikot ang ulo ko, blurred talaga. Magpatingin tayo sa doktor. Magpapaschedule ako sa Opta. Sige, sa isang linggo na lang. Marami kong aasikasuhin sa trabaho ngayong linggo dahil sa bagong marketing campaign. Okay po, boss. Tulog na tayo. Good night, Han. Good night, mahal. Bigla akong nauhaw ah. Kukuha muna ako ng tubig sa kusina. Teka. Bakit parang nangyari na to? Bakit parang pakiramdam ko nangyari na to? Napromote ako, nag-celebrate kami at natulog. Para talaga nangyari na to eh. Dapat kukuha ko ng tubig pero darating si... Daddy! Mommy! Daddy! Mommy! Celine! Alfred, Han, okay ka lang? Kanina ka pa tulala dyan. Lumalamig na ang kape mo. Ha? Hinahalo ko lang yung kape. Kanina ka pa nga nakatitig dyan sa tasa tapos ngayong tinanong kita, biglang hinalo mo na yung kape mo. Wala to, mahal. Oh, mga bata. Tapos na ba kayong kumain? Ihatid ko na kayo sa school. Kumain ka muna, ipinaghanda ko kayo ng baon. Ano kayang baon ang inihanda ni Raquel? Spam at eggs? Lettuce at grapes kaya? Spam at eggs at may grapes din at lettuce. Yay! Sarap ng food namin! Sorry. Nabitiwan ko ang tasa. Napasok ka ba? Natapunan yung damit mo. Ayos lang ako. Magpapalit lang muna ako ng damit bago tayo umalis. Han? Ako na lang ang magbobotonis ng polo mo. Sorry ah. Naglinis ka pa tuloy ng nabasag na tasa. Masakit pa ba ang ulo mo? Nahihilo ka ba? Hindi. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Paano ko ba ipapaliwanag? Siguro, natatakot lang ako dahil masyado akong masaya ngayon. Natatakot akong bigla na lang maglaho ang lahat. Dahil ba sa pagsakit ng ulo mo, natatakot ka ba na may masakit kang malubha? Siguro. Pero minsan kasi parang pakiramdam ko, paulit-ulit lang ang lahat. Ha? Parang pakiramdam ko nangyari na to. Itong pagbotones mo sa polo ko habang nag-uusap tayo at ang marami pang bagay. Han, syempre rutina natin to. Baka kaya ganyan ang naiisip mo. Siguro nga. Salamat, mahal ha. At pinapakinggan mo lahat ng nonsense ko sa buhay. Isa pang kiss. Syempre, wala namang ibang makikinig sa'yo kung hindi ako. Napakaswerte ko sa'yo at sa mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin. O, tama na tong drama. Hinihintay ka na ng mga bata sa sala. Sakit na naman ang ulo ko. Mag-half day na lang kaya ako ngayon para makapagpatingin. Ay, si Raquel tumatawag. Hello? Han, nandito ako sa baba ng office mo. Naiwan mo ang lunch mo kaninang umaga. Sige, wait lang, Han. Magpapaalam na rin ako mag-half day ako ngayon. Medyo masama yung pakiramdam ko eh. Okay, hintayin kita dito sa cafe sa baba ng opisina mo. Sana wala lang tong masamang pakiramdam na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung malaman kong may sakit ako. Paano na lang ang pamilya ko?
mga bata. Tapos mag-dinner tayo ulit sa labas. Paano ang check-up mo sa ospital? Sa paggawaan ng salamin lang tayo nagpunta kanina. Next week para makukuha ang salamin mo. Baka nga sa Quiapo din nila ipagawa yun. Dapat pala sa Quiapo na lang tayo nagpunta eh. Hayaan mo na yon. At least dun sa optical shop na yon, malapit lang sa opisina ko. Tsaka na ako pupunta ng ospital. Okay naman ang pakiramdam ko. Naniniwala ka talaga na dahil sa mata? Astigmatism daw to. Naalala ko nung elementary ako hanggang 19 years old. Nakasalamin naman talaga ako dahil sa astigmatism. Hindi ko nga maalala kung kailan ba ako tumigil magsuot ng salamin. Sige, sunduin natin ang mga bata. Siguradong matutuwa ang mga yon na ikaw din ang susundo sa kanila. Hindi ka ba nagsiselos na parang mas favorite ako ng mga bata? Siyempre nagsiselos. Akong laging kasama pero ikaw ang favorite. Nasa naman ang hustisya? Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang favorite ko eh. Ang baduy mo. Dito talaga sa kotse ka pa nagagaganyan ha. Magmaneho ka na nga lang. Asus, if I know, kinikilig ka naman. Hindi no. Hindi ako kinikilig. Naalala mo dati? Sakit! Sakit ng ulo ko! Alfred! Alfred! Ano nangyayari? Alfred! Alfred! Itabi mo muna ang kotse! Alfred! Nasaan ako? Nurse? Gising na po kayo. Sandali lang po, tatawag ako ng doktor. Hintayin po natin ang doktor. Ano nangyari sa akin? Nasaan ako? Nasaan ang asawa ko? Sakit ng ulo ko. Huminahon po kayo, sir. Parating na po si Doc Moreno. Gising na pala ang pasyente ko. May mga routine vitals checking lang po tayong gagawin. Dok, ano nangyari sa akin? Huling naalala ko, na-aksidente ako. Nabangga ang kotseng sinasakyan namin ng asawa ko. Nasaan ang misis ko, Dok? Doc? Huminahon po muna kayo. I'll do the checkup first, then we'll talk after. Alfred, anak! Alfred! Buti naman at nagising ka na. Araw-araw kong pinagdarasal na bigyan ka pa niya ng isa pang buhay at ng isa pang pagkakataon. Anak, salamat sa Diyos at nagising ka na. Mama? Ma? Nasaan si... Nakilala mo ako? Tama, anak. Ako nga ang mama mo, Alfred. Alfred! Mrs., sandali lang po muna. Susuriin ko muna ang pasyente. Sa labas po muna kayo. Ipapatawag ko kayo kapag tapos na ang check-up. Sige po, Doc. Anak, saglit lang ha. Sa labas lang muna si Mama. Babalik ako kaagad. Dok, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Nasaan ang asawa ko? Anong nangyari sa kanya? May mga routine questions lang ako sa'yo. Bago ko sagutin ang tanong nyo, kailangan din ng ilang test gaya ng CT scan. Sige ho. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pakiramdam ko. Hinang-hina ako. Dok, ano ba nangyayari sa akin? Pasensya na anak, na tagalan ako bago makabalik dito sa silid mo. May mga binayaran kasi ako sa cashier. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ma, ang dami kong katanungan pero walang gustong sumagot sa akin. Pagkatapos na raw ng mga test sa kanila ako sasagutin. Ano ba kasi nangyayari, Ma? Alfred, nasa akin na ang mga result ng test. It seems na wala namang problema. Kailangan lang ng rehabilitation therapy para mapanumbalik ang dating sigla ng katawan nyo. Pero hindi niyo sinasagot ang tanong ko. Nasaan ang asawa ko? Baka hinahanap na nila ako ng mga anak ko. Dok, kanina ko pa tinatanong pero iniiwasan niyo ang tanong ko. Anong asawa? Anong anak? Alfred, ano bang sinasabi mo? Dok, akala ko ba okay na ang anak ko? Bakit nagdedeliryo pa yata? Anong anak at saka asawa? Siniguro ko munang walang problema sa mga scans kaya hindi ko kagad na-address ang tanong na ito. Patawarin niyo ko. Ano?
Ano ba pinagsasabi niyo? Bakit wala sumasagot sa tanong ko? Nasaan ang asawa ko at mga anak? Alfred, anak, nasa comatose state ka ng 10 taon. Paano kung magkakaroon ng asawa at mga anak? Ano? Anong comatose? Paano ako makakomatose? Papunta kami ng school ng mga anak ko nang mabangga ang sinasakyan naming kotse ng misis ko. Ano pinagsasabi niyo comatose? Prank ba to? Hindi nakakatawa kung biro to. Tigilan niyo ng panuloko niyo sa akin. Alfred, anak, araw-araw kong pinagdarasal na magising ka na mula sa matagal na pagkahimbing. Tapos pagising mo, Doktor, ano ba nangyayari sa anak ko? Alfred, tama ang mama mo. 10 taong kang nakaratay dito sa ospital. Mula nang maaksidente ka sa finals varsity game. Nung college ka pa. Nabago kang ulo mo. At dahil sa matinding trauma, na-comatose ka na 10 taon. Halos lahat ng tao wala nang pag-asang magigising ka pa. Kumapit ako. Hindi ako pumayag na mawala ka. Tinulungan ako ng Diyos at binigyan tayo ng isang milagro. Nagising ka, Alfred. Pero bakit parang ibang tao ka? Alfred, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong realidad na alam mo? Pinagloloko niyo ba ako? Ma, alam ko buong pagsasama namin ng asawa ko, hindi kita nakita. Pero wala namang ganito. Huwag niyong ilayo ang pamilya ko sa akin. Nasa si... sa ulo ko, ang sakit. Dok, paano mo ipapaliwanag sa akin na sa isip ko at alaala ko, may asawa at mga anak ako? Masaya kami. May trabaho ko, magandang buhay, may kotse. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi totoo lahat ng yon? At ito ang totoo? Ba't naman ako maniniwala sa'yo? Alfred, Anak, makinig ka naman sa amin. Hindi totoo ang mga sinasabi mo dahil ito ang realidad mo. Na-aksidente ka habang naglalaro ng basketball. Isang traumatic experience na pinagdusahan natin ng 10 taon. Ngayon, 29 years old ka na. Pero sa loob ng mahabang panahon, narito ka lang sa ospital. Kaya paano? Kung sinasabi niyong hindi totoo lahat ng yon, hindi ako naniniwala. Baka kayo ang hindi totoo. Baka panaginip lang to. Baka nung na-aksidente kami ng asawa ko, nakatulog ako at ito ang bangungot ko. Kailangan ko na magising. Hinahanap na ako ng asawa at mga anak ko. Kailangan hanapin ko sila! Anak, Alfred! Maniwala ka! Kami ang totoo! Imahinasyon mo lang sinasabi mo! Niloloko niyo ako! Aalis ako! Hahanapin ko ang asawa at mga anak ko! Kung ayaw sabihin kung nasan sila, ako mismo ang gagawa ng paraan! Bitiwan niyo ako! Aalis ako sa ospital na to! Hahanapin ko sila! Hahanapin ko sila! Sir, kain na po kayo. Ako na ulit ang nurse niya for today, Nurse Elena. Check lang po tayo ng vitals. Normal naman po. Check lang po ng blood pressure. Normal din po. Ayusin ko lang po ang swero niyo Ay, ubos na pala. Pwede na pala itong tanggalin. Normal po ang lahat, sir. Tapos ka na ba? Kayo tong abnormal eh. Normal lahat sa akin pero ayaw niyo akong palabasin ng ospital. Hahanapin ko bang asawa ko at 2 anak? Kailan ba ako i-discharge dito? Sir, naipaliwanag naman po ng doktor sa inyo. May scans ulit tayo mamaya at 1 linggong physical therapy pa po bago kayo makalabas. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Pinagloloko niyo ako rito eh. Hindi ko po alam, sir, kung kailan kayo palalabasin ni Doc. Pero, sir, coma-induced reality po ang nangyari sa inyo. Ito po ang totoo. Ito po ang realidad ninyo. At sa tingin mo maniniwala ako? Ano nga po pala ang pangalan ng asawa at mga anak nyo? Ha? Kung may asawa po kayo at mga anak, ano po ang mga pangalan nila? Kung totoo po sila, sir, naalala nyo po dapat ang mga pangalan nila. Ulo ko. Sumasakit ang ulo ko. Sandali lang po. Tatawagin ko po si Doc.
Makakatakas lang pala ako kung magpapanggap ako masakit ang ulo. Nakatakas ako sa nurse nang tawagin niya ang doktor. Buti na lang, dinalhan ako ni Mama ng damit na pamalit. Pero ang hirap maglakad. Ang init-init pa. Teka, asan na ba ako? Parang iba itsura ng mga kalsada. Itong tulay na to, bago ba to? May tren dito? Wala namang tren dito dati Ayun, may mauupan dun sa may cafe. Kaso wala akong dalang pera. Gusto ko pa naman sana magkape. Alfred? Ako bang kausap mo? Alfred! Ikaw nga! Tol! Nice to see you! Long time no see! Kamusta ka? Tomas? Ikaw nga ba si Tomas? Oo, Tol! Tomas! Kababata mo! Kaklase since high school. At kasama mo sa varsity. Grabe! Sobrang saya ko nakita kita. Hahanapin ko pa lang sana ang contact details ng mama mo eh. Pero eto ka na. Isang milagro sa harap ko. Ikaw nga si Tomas. Ang daldal mo pa rin. Mag-isa ka ba? Parang namumutla ka. Tara, punta tayo sa coffee shop ko. Coffee shop mo? Oo, coffee shop ko. Yang nasa Bukana. Tara, para makapagpalamig ka muna. Mukhang pagod na pagod ka eh. Makapagkwentuhan din muna. Teka, nangihina ka ba? Tara, aalalayan kita. Ako naman talagang alalay mo nung kasagsagan ng pagiging varsity player mo. Alam mo hanggang ngayon, ang daldal mo pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Medyo lang sa itsura. Nagmature lang ako, Tol. Pero ikaw, parang wala talaga nagbago. Vampira ka ba? Ay, tara na nga. Puro kakalokohan pa rin eh. Kape muna. Tsaka may bagong pastry kami. On the house to. Panahon nang makabawi sa lahat ng panlilibre mo sa akin at sa basketball team noon. Kahit araw-araw ko makalibre dito, okay lang? Oo naman, ayos lang basta ikaw. Pero wag mong ipagkakalat ha. Baka dagsayin ako ng mga kateam natin kapag nalamang nanlilibre ako. Ikaw talaga. Oh, bura ako dito sa may tapat mo. Magpalamig ka muna. Specialty namin to. Tanda ko rin, paborito mong cafe americano 10 years ago eh. Wow, 10 years ago na pala talaga. Grabe, ang tanda na natin. 10 years ago? Oo, pero dinalaw nga pala kita sa ospital 8 years ago nang mabalitaan kong hindi ka pa rin nagigising. Tapos tagpunta kami ng abroad ng family ko at hindi ko na alam pagbalik ko last year kung saan ospital ka na nakastay o kung nagising ka na ba. Kaya nakatuwang makita ka ngayon. 10 years ago? Kaya ba may bigote at balbas ka na? Totoo bang 10 years ago pa? Alfred? Alfred, Tol. Napaka out of character naman ang pag-iyak mo. Uy, anong problema? Kapitong iniinom natin, hindi alak. Bakit ka umiiyak? Dati sa inuman ka lang iyakin. Ngayon pala pati sa kapihan na? Tomas, tapatin mo ako. Ikaw lang makapagsabi sa akin ng totoo. Ha? Sige, Tol. Ano ba yun? May problema ako sa alaala. Hindi ko masyadong maalala ang nangyari noon. Pwede mo bang ikwento? Tol! Si Alfred, bandayan mo ah! Tulak mo ang kailangan! Kailangan masungkit natin tong championship game! Kanina pa ako pinag-iinitan ng mga to Bantay sarado man ako, kaya ko pa rin ipanalo to. Para saan pa't naging star player ako kung hindi ko rin na ipapanalo ang championship? Ayaw mo akong tigilan Alfred! Medic! Medic! Si Alfred, coach! Si Alfred! Masama ang bagsak niya! Medic! Ambulansya! Diyos ko! Alfred! Nanalo ba tayo sa game na yon? Oo. Panalo at naparusahan din ang dalawang players sa kalaban nating team. Dahil sa investigasyon, sinadya nilang ibalya ka para makascore. Nabalitaan ko, type din kasi ng isang player na yon, ang head cheerleader sa university natin. Naalala mo pa yung crush mo dati, si Raquel? Medyo malabo ang nakaraan, Tol. Nakakadismaya lang na dahil sa isang laro, nagulo ang buong buhay ko. Ikaw ang star player ng team noon.
Ilang championship din ang naibigay mo sa university kaya ganun na lang ang gulat ng lahat na mabalitaan na nakaumatos ka at walang kasiguraduhan ng paggising. Hindi ko alam kung paano magsisimula uli, Tomas. Lahat ng akala kong totoo, peke pala. Kung ano man yan, Tol, ang importante, buhay ka. Pangalawang buhay mo to. Mas dapat mahalin mo at pakaalagaan. Pero hindi ko pa rin alam kung paano magsisimula. Ang dami nangyari habang natutulog ako. Pati yung mga kalsada, ibang-iba na. Pakiramdam ko, nagising ako sa panibagong mundo. Alfred, nagising ka. Yan ang pinakamagandang balita sa lahat. Nagising ka kahit ang iba, sumuko na. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang panibagong buhay mo. Alfred, makakalabas ka na sa isang araw. Kailangan lang kumpletuhin ang physical therapy mo. May last CT scan at lab test ka pa bukas, pero pagkatapos nun, outpatient check-up na lang. Salamat, Doc Moreno. Pasensya na rin sa gulong dinala ko sa inyo at sa ospital. Nung umalis ako nang walang paalam. Talagang nagkagulo kaming lahat dito dahil bigla ka na lang nawala. Buti na lang may mga CCTV cameras na ngayon at madali ka pa rin naming natuntun. Ang layo ng nalakad mo. Sorry, Ma. Hindi ko lang talaga matanggap na lahat ng alam kong realidad hindi pala totoo. Muli, ipapaalala ko sa iyo na isang paraan yun ng utak ng tao para makasurvive kaya gumawa ito ng coma-induced alternative reality. At dahil sa kanang parte ng brain ang napuruhan sa aksidente mo, 10 taon na ang nakalipas, malaki ang epekto nito sa memory at maaaring mag-cause ng hallucinations. Right part ng brain, kaya ba parang pag tumitingin ako noon, sa panaginip ko, kapag tumitingin ako pakaliwa, parang blurred? Maaari. Salamat po, Doc. Salamat po sa lahat. Sa susunod na Sabado ang follow-up check-up natin. See you. Mauna na ako, Mrs. Salamat po ulit, Doc. Ngayon, palabo na ng palabo ang mga alaala ko ng mahabang panaginip kong yun. Kahit anong isip ko, hindi ko maalala ang pangalan ng asawa ko at mga anak. Siguro dahil hindi naman sila totoo. Siguro kaya minsan noon pakiramdam ko para kung nasa isang loop na paulit-ulit lang. O anak, kumain ka muna bago ka pumasok sa trabaho. Ma, sigurado ba kayo nakakilala niyo yung may-ari ng kumpanyang papasukan ko? At okay lang sa kanya? Oo, kumpare namin ng papa mo at malapit na malapit sila nung nabubuhay pa si papa mo. Inaanak namin ang anak ni Sir Carlo kaya in good hands ka sa kanila. Kahit nag-aaral pa ako, pwede ako mag-work doon? Ilang units lang naman ang tatapusin mo at magaling ka naman sa advertising and marketing. Charming ka at gwapo, matalino. Sigurado ang kaunting araw lang, makukuha mo rin ang kiliti nila sa trabaho. Kinakabahan ako, Ma. Baka maalangan ako dahil natanda ko na. Tapos, entry level lang ako. Alfred, baka nakalimutan mo. Nangako ka sa akin at sa Diyos nung nagsimba tayo kahapon na mabubuhay ka ng maayos. Pangalawang pagkakataon mo ito sa lahat ng aspeto. Huwag mo sayangin. At isa pa, hindi ka mukhang matanda. Mukha ko pa rin 19. Huwag mo isipin yung mga ganyan. Talaga si Mama ko ng bola pa. Sige na po, Ma. Sabi ko nga, alis na po ako para hindi gabihin. Dumaan ka muna ulit sa simbahan, ha? Magpasalamat ka ulit sa Diyos. Humingi ka na rin ng gabay. Opo, Ma. Lord, nandito na naman ako. Pero kahit araw-arawin ko pa, basta makapagpasalamat lang ako sa inyo sa pangalawang buhay na to. At sa pag-aalaga niyo po kay Mama habang natutulog ako. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng taong pinadala niyo sa buhay ko upang tulungan ako at pagalingin. Salamat po. Pero Lord, tulungan niyo rin po sana ako. Pasensya na po at ang dami kong hiling pero sana po bigyan niyo ako ng lakas ng loob na mahanap ang totoong tadhana at realidad ko. Tinataas ko po sa inyo ang buhay ko, Panginoon. Lord, tulungan po niyo ako sa tuwina. Advance thank you po sa lahat ng parating pang biyaya. Amen. Ay,
Ay, buti na lang maaga ako umalis ng bahay at malapit lang tong simbahan sa opisinang papasukan ko. Ay, hala, umulan pa. Wala pa naman akong dalang payong. Ay, di bali na nga, maaga pa naman. 10:00 pa ng umagang call time ko kay Tito Carlo. Magpapatila muna ako ng ulan dito sa labas sa simbahan. O kaya kapag nabasa ako ng ulan, bibili na lang ako ng bagong damit. Ah, teka. May nagre-ring na phone. Hindi naman sa akin yun ah. Eh, baka sa ibang tao. Hello? Hello? Sandali. Mahina ang signal. Lalabas lang ako. Kaso, nakakalokan lakas ng ulan. Wait lang tatawagan na lang ulit kita. Nasa simbahan ako pero palabas na ako. Shucks, wala akong payong dito. Naiwan ko sa kotse. Paano kung pumunta sa kotse nito? Dun sa gilid ng simbahan pwede. Uy, hello? Ibababa ko na talaga to. Oo, sige mamaya na lang. Bye, Insan. Teka, pamilyar ang boses ah. Pamilyar na pamilyar. Parang narinig ko na noon. Excuse me, pwedeng padaan? Diyan lang kasi ang way na may bubungan papuntang parking. Ang ganda niya. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Excuse me, pwede po bang padaan? Sorry Ha? Dadaan? Oo. Eto, dumaan ka na. Thank you. Pamilyar talaga ang boses. Parang boses ng misis ko. Boses ng misis ko, tama. Miss! Miss, sandali! Nasaan na siya? Nasaan na siya? Hindi pwede makaalis ang babaeng yun na hindi ako nagpapakilala. Kailangan ko malaman kung sino siya. Kaboses niya ang misis ko. At iba ang pakiramdam ko nang magkita kami. Lord, please. Isang hiling pa po. Please. Nasaan ka na? Miss, nasaan ka? Uy, bakit ka nagpapaulan dyan? Ito, payong. Okay ka lang ba? Sino hinahanap mo? Miss. Ay, salamat. Sa payong? Nakita kasi kita na parang hinahanap at basang-basa ka na ng ulan. Sa'yo na yung payong. Miss, pwede magtanong? Hindi ba tanong na rin yan? Oo, pero sunod na tanong. May boyfriend ka na? Wala, pero bakit mo naman tinatanong? Alam ko mahirap i-explain at parang ang weird, pero pakiramdam ko, nagkakilala na tayo dati. I'm Alfred. Alfred De Jesus. I'm Raquel. Alfred De Jesus? Pamilyar. Ikaw yung star varsity player dati sa university. Kaya pala parang pamilyar ang mukha mo. Grabe. It's been 10 years pero hindi nagbago ang itsura mo. Same na same. Kilala mo ako? You can say that. Ako nga pala si Raquel. I don't know if you remember, pero ako ang head cheerleader ng team. Ikaw pala yun. Kaya pala sobrang familiar ka rin, Raquel. Pwede ba tayo mag-coffee? Catch up since magka-schoolmate pala tayo before. Ha? Oh, sige. 10 a.m. pa naman yung next meeting ko eh. Let's go. Ayong nahanap na kita. Hindi na kita pakakawalan. Marahil tayo talaga nakatakda, Raquel. Dahil sabi nga ni Tomas, may gusto ko sa'yo noon. Siguro kaya rin mukha at boses mo ang naging inspirasyon ko sa mahabang panaginip na yon. Alam kong peke ang buhay na naranasan ko noon. At hindi ko na mauulit pa, pero maaaring maging inspirasyon ko yon para gumawa ng bago at masayang buhay sa realidad na ito. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.